Hi Scorpio, June 2024, ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo sa bagong buwan na ito ng Hunyo para sa mga Scorpio. Ano nga bang ganap, anong parating, anong mensaheng gabay ang kailangan nyong marinig para sa mga taong ito? Scorpio, message. Scorpio, June 2024. Ayan na, meron ng umaangat. Scorpio. Okay. Scorpio, ayan. May umaangat pa dito, sige. Uy, nakakuha tayo ng ilang reversal cards, Scorpio, pero hindi naman po ibig sabihin nito ay hindi na okay agad. Meron lang po itong kalakip na mensahe. Ten of Pentacles, the Nine of Cups, okay, ayusin natin. The Four of Cups reverse, the Temperance card reverse, the Two of Pentacles, the Sun reverse, and the Magician. Okay, Scorpio. Tayo po ay general message. Just only take what resonate. Hindi ko ito tatamisan, pero naway wag po lalaliman. Mensaheng gabay lamang po. Unang umangat sa akin bilang yung dalawang unang bumagsak, the Ten of Pentacles, Nine of Cups, both are in reverse. Usaping pera. Okay? Trabaho. May iwan ko na maganda yung flow. Magiging maganda yung flow ng money. Ay dito yung kasapatan. Or maybe, isang reminder ito guys, Scorpio, na papaangatin nyo yung pagkasapat. Kung ano yung ngayon, kung ano yung takbo ng, lalo pa kung maganda po yung nakikita natin. Ano kasi para sa ilan, again, kahit pa pare-pareho kayo ng sign, in reality, magkakaiba po ang bawat isa. Magkakaiba nung pwedeng umaangat na or aangat na pananaw ngayong buwan. Kumbaga, kasi parang, yes, ang ganda na eh. Ang ganda na nung flow. Merong magandang papasok na pera, trabaho, yung takbo nito, maganda. Pero parang hindi mo pa rin makita yung kagandahan nito. Dahil ang ilan sa inyo ay maaring may pagkasobra doon sa, ito hindi naman masama, doon sa expectations na gusto nyo, na nakikita nyo sanang kayo, or natatanggap nyo. So, isang mensahe dito, isang advice marahil ito, Scorpio, para sa ilan na papaangatin yung pagkakalma, yung pagkakontento. Okay? Hindi ko sinasabi na hindi kontento, pero ito kasi umaangat. Maybe a reminder na sapat ka. Okay? Kung ano yung ngayon, may pagkasapat. Huwag kang mag-alala kung hindi pa ramdam yung magandang pagpasok ng cash. Meron at meron. So, pasalamatan natin yon guys. Okay? At hindi lang doon sa panahon or pagkakataon na parang meron tayong kulang, doon tayo nagiging malungkot. Tapos, pag meron ng pagkasobra naman, parang kulang pa rin. Alam mo yon, nawawalan tayo ng kasapatan. So, papaangatin nyo dito yung ngayon na yung takbo ngayon ay okay. Okay, sana nakuha niyo si Moon Sheldon, yung contentment. Okay, kasi parang meron ditong dissatisfaction. Parang hindi, sa true lang maganda, yung nakikita natin, pero parang kulang pa rin. Okay, the Magician reverse, parang hindi pa rin buo. Nasa true naman, lalo pa kung magiging mas practical tayo sa hirap ng buhay ngayon, parang kahit anong pasok ng pera, ng income, kulang pa rin. Diba, lalo pa kung meron kayong ilang obligations na, ilang responsibilities na unawaan kayan, pero sana kalma lang, okay? At balance, kung paano nyo ito, the Two of Pentacles, kung paano nyo pangahawakan ng inyong income, yung trabaho, pera, work-life balance na hindi madali. Pero dito, claim natin, as long as patuloy mong matutugunan, maharap, yung ilang pangangailangan, hindi lamang ng sarili, pero ng ilang tao sa iyong paligid, pamilya, lalo pa nga po kung kayo yung mga breadwinners or providers, the Four of Pentacles, the Temperance card,
matutugunan. As long as andito yung, kumbaga, hindi nyo naman nakakalimutan. I mean, andito pa rin, mapoprovide nyo pa rin yung pangangailangang ito. Then, so be it, di ba? Sapat. Maging thankful tayo. Pangatin natin yung pasasalamat. Yun yung nakikita ko dito. Meron at meron, guys, claim natin na merong recover or merong mako-cover up na ilang bayarin. You will be financially covered. Okay, dito sa ilang kailangan yung harapin. Other messages, kung hindi yun mag-apply, usaping pera pa rin tayo, trabaho. Kasi, andito, merong blessing pa rin, patuloy na work, o yung blessing of work. So, definitely, may papasok na income. I-claim natin yan. Pero, gayon pa man, yes, meron at meron pumapasok, pero parang palabas lahat. Kaya dito parang, sa pakiramdam nyo, parang kulang pa rin moonchild. Walang kasapatan. Sabi ko nga, naiintindihan ko yan. Dahil ang buhay ay weather, hindi madali. Pero balance, kalma ka lang daw. At sabi ko nga, papaangatin yung hindi ka nagpapabigla-bigla sa mas praktikal, sa ilang gastusin. Hindi mo unahin ng sarili o yung mga extra needs mo pero napakalaga na ipaproseso this month ang paggasta. Kung paano ka nagpapalabas ng pera or kung paano mo pinanghawakan ng pagbabudget. Para sa ilan, kung sobra yan, sobra. Kung may pagkasobra, kasi maganda po yung flow na nakikita natin, I will be honest. Andito yung security, yung stability. Pero kung sobra-sobra nga yan, ayan, baka naman, si Moonchild, Charis. Hindi, pero this is the best month to consult a financial advisor. Kung nanaisin nyo lang naman, lalo pa kung sobra-sobra at nahihirapan na kayong magkwenta, baka naman. Hindi. Pero ayun lang, laging alalahanin yung tamang responsibilidad. Kung paano nyo panghahawakan ang inyong money. Okay. So, nasa na tayo? Usaping relasyon, gusto nyo yon. Relationship area, pag-ibig. I will be honest again dito. Para bang busy? Busy bang mga Scorpio ngayon pa lang? Or patuloy kayong magiging busy talaga sa buwang ito? May ilang serbisyong totoo. May ilang gampanin, trabaho, especially, higit kayong kakailanganin. At dito, couples in a relationship, baka dito makulangan ang inyong mga kapareha or kayo mismo, reversal tayo every time. Kahit sa simpleng enerhiya, doon sa time. Okay? Siyempre, napakahalaga niyan. So, maybe isang message lang, sabi ko nga, work and life balance na hindi madali. Take it easy, kalma. Huwag nyo rin kakalimutan yung ilang sektor ng buhay. Lalo pa nga po kung dito kayo nag-iinit sa ilang usaping money, usaping finances, na hindi masama. Lalo kung sila rin naman yung dahilan mo, ang mag-provide itong pamilya, mahal sa buhay. Pero, balance daw po is the key. Na hindi madali nga sa ating buhay ngayon. Pero mapangahawakan, ito yung umaangat para sa'yo. Other messages, single man, or in a relationship, married. Dahil nga, ang busy, ang productive ng buwang ito, maaring ang ilan sa inyo ay, or maybe isang sign na ito, na pakatutukan, listen to your body, guys. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Tanging kayong higit na makapagsasabi sa part na ito, pakiramdaman ng sarili, physically, mentally, emotionally. The Sun, the Magician reverse, parang merong kulang. Hindi lang yung energy, pero yung ilang rekado sa ulam. Charis. Gutom na naman ang Moonchild. Hindi. Pero parang merong kulang dito. Parang hindi ganun ka energetic or ka bloom. So, it's okay to pause, Scorpio, magpahinga, mag-recharge ng energy, improve something na alam mong dapat, kailangan. Okay? This is the best time. Para sa ilan, kung aking i-regulate yan astrologically, since tama ba ako? Nag-highlight ngayong buwan ng inyong 8th house. Again, hindi po isang professional health advisor ang Moonchild. Simpleng tarot card reader lamang po tayo para tayong naging robot na dito. Para naging robot bigla ang Moonchild. Hindi. Pero,
Astrologically speaking, kahit itong ilang na-mention ko na ilang galawan sa planeta, ito lamang po ay guidance lang din. Okay? Kasi mag-highlight ang yung 8th house of, ayun, diyan pumapasok ang surgery. Para sa ilan, may undergo surgery or medical kineme. Kumbaga magpapatingin, or maybe isang message yan, this is the best time to consult a health professional, lalo pa kung meron kayong iniinda na hindi ganun kaganda, or matagal nyo na itong isinasawalang bahala dahil sa ilang ganap, napakaraming ganap sa inyong buhay-buhay. So, prioritize yourself, Scorpio. Huwag mo rin kakalimutan. Paano mo nga ba magagampanan itong ilang responsibilidad? Itong gusto mong pagbigyan, yung pagiging generous mo sa pamilya, sa kapareha, paano magiging buo yung mga planong ito, yung pag-aksyong ito, kung ikaw mismo ay hindi buo, may kulang pala. Pasensya na po pala sa boses ni Monsha dahil sinisipon tayo. Baka umaano-ano tayo dito, pero ayan ang maiwan ko. So, more on self-care din, self-love. Huwag mong kalimutan lang yung sarili. Scorpio, kuha na tayo. Ayan na. Agad-agad. Purity. Ang ganda naman. Sabi ko nga, maybe ito yung papaangatin mo, yung iyong pagkawasto, pagka-balance, pagkadalisay. Yung parang gaano man ang ilan sa inyo ay parang expert na, professional na, alam mo yun, gaano nakatayog, katatag, ka-stable sa buhay, mananatili kayong grounded, papaangatin nyo yung ilang, parang hindi naman kamuangan, pero yung pagiging dalisay, pagiging puro nyo, pagiging humble nyo sa buhay, at yung pagkasapat. Okay, kung ano yung ngayon, yun naman yung mahalaga. Kumbaga, sabi nga nila, count your blessings, hindi ba? So, be content, stay positive, ang gaganda yung lumalabas dito, ang productive, nag-iinit ang inyong buhay-buhay, balance is the key, huwag niyong kakalimutan ang kayo. Ngayong buwan, June 2024, para sa inyo, Scorpio.